Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Si Judy Ann Aboitiz ay matagal nang sanay sa pagkuha ng anumang naisin niya. Hindi lamang iyon dahil sa kanyang kagandahan. Bagaman taglay niya iyon ng lubos. Ang uri ng gandang kayang magpalingon sa bawat pagtitipon at magpahinto sa paghinga ng mga kalalakihan, maging yaong may mga asawa na. Hindi rin lamang dahil sa kanyang yaman, kahit pa ang apelyido niya ay nakapagbubukas ng mga pinto ang hindi man lamang mapangarapang lapitan ng karamihan. Si Judy Ann ay isang Montenegro sa kapanganakan at naging Aboitiz sa pamamagitan ng kasal. Dalawang pangalang may bigat na tila bakal at ginto. Nang mamatay ang kanyang asawa 3 taon na ang nakalipas, iniwan nito sa kanya ang isang imperyong hitik sa kayamanan. Ngunit kailanman ay hindi nasiyahan si Judy Ann na mamuhay lamang sa mga bagay na basta na ibigay sa kanya. Muli niyang itinayo ang lahat. Pinalawak niya ito. Ginawa niyang tunay na kanya ang Aboitiz Group. Hindi lamang sa pangalan kundi maging sa kapangyarihan. May mga nagbubulungan na taglay na niya ang lahat ng maaaring hangarin ng isang babae, kayamanan, kalayaan at kontrol. Ngunit mas alam ni Judy Ann ang katotohanan. Mayroon pa rin siyang nais makamit. At sa mga sandaling ito, ang tanging nais niya ay si Ethan Mendoza. Nakaupo ito sa tapat niya sa silid kainan ng villa, isang lugar na labis ang karangyaan para sa 2 tao lamang. Mula sahig hanggang kisame ang mga bintanang nakatanaw sa tanawin ng lungsod, habang marahang umaalingaw ang tugtugin ng isang jazz record sa pagitan ng kanilang katahimikan. Hindi pa nito nagagalaw ang steak sa harapan niya. Tahimik siyang pinagmasdan ni Judy Ann habang nakasandal ng marahan ang kanyang baba sa kamay. "Napakatahimik mo ngayong gabi," sabi niya. Napakurap si Ethan at tumingin sa kanya, sa kapilit ng ngumiti. "Nag-iisip lang." Bahagyang ikiniling ni Judy Ann ang ulo. "Tungkol saan?" Nag-atubili siya bago nagkibit balikat. "Sa trabaho." Mahina siyang natawa. Ang uri ng tawang palaging nagpapahina sa kanya. "Mahal, kung magsisinungaling ka rin lang, galingan mo naman." Bahagyang umangat ang sulok ng labi nito. "Hindi ako nagsisinungaling." "Ginagawa mo," payak niyang tugon habang marahang sumisimsim ng alak. "At sapat na kitang kilala ngayon para malaman kung kailan ka nagsisinungaling." 2 buwan na mula nang una niya itong hilahin papasok sa kanyang mundo. Mga gabing inaabot sa opisina na nauwi sa magulong yakap sa mga kumot ng kanyang villa. Mga biyahe para umano sa site visits na wala namang ibang layunin kundi ilayo siya sa kanyang asawa. 2 buwang pinagmamasdan niya kung paano ito unti-unting nawawasak. At marunong maghintay si Judy Ann. Hindi niya kailangang umamin agad si Ethan. Hindi niya kailangang pilitin itong magpahayag ng anuman. Hindi. Si Ethan Mendoza mismo ang kusang magbibigay ng sarili sa kanya. Unti-unti, piraso-piraso. Ang kailangan lamang niyang gawin ay maghintay. "Nagsisi ka na ba kahit minsan?" Bigla niyang tanong. Napakurap ito. "Nagsisi sa ano?" "Sa pagtanggap sa kung ano na lang ang mayroon ka," mahinahon niyang sagot habang elegante nitong hinihiwa ang steak. Tila isang taong natutuhan ang wastong asal sa hapagkainan bago pa man matutong magmaneho. "Sa buhay na pinili mo. Sa buhay na pilit mong ikinukumbinsing sapat pa rin para sa'yo." Bahagyang tumigas ang panga ni Ethan. "Hindi ko pinagsisisihan ang buhay ko." Ang ngiti ni Judy Ann ay tila sa isang pusang tiyak sa sariling panalo. "Siyempre naman." Nag-iwas ito ng tingin at sapat na iyong sagot para sa kanya. Sumandal siya sa kanyang upuan habang pinagmamasdan ang pagkailang nito sa paraang lubos niyang kinagigiliwan. Gustong-gusto ni Judy Ann ang bahaging ito. Ang pagitan ng pagtanggi at pagsuko. Ang sandaling alam na ng isang lalaki na tuluyan na siyang nahila sa kanyang paligid, ngunit pilit pa rin kinukumbinsi ang sarili na siya pa rin ang may kontrol. Kaya niyang wasakin ang ilusyong iyon anumang oras na gugustuhin niya. Ngunit mas nais niyang panoorin itong unti-unting gumuho ng kusa. "Alam mo ba kung ano ang pinagsisisihan ko?" Mahina niyang tanong.
Sumulyap siya rito. Ano? Ang pag-aaksaya ng oras sa mga taong hindi kayang sumabay sa akin. Marahan niyang ibinaba ang baso at tumayo, saka umikot sa mesa hanggang mapunta sa likod ng upuan nito. Alam mo ba kung ano ang gusto ko sa'yo, Ethan? Napalunok siya, at naramdaman niyang tumigas ang kanyang mga balikat ng yumuko si Judy Ann, ang mga labi nito ay halos dumikit sa kanyang tainga. May mga bagay kang mas ninanais, bulong nito. Kahit masyado kang mapagmataas para aminin iyon ng malakas. Naramdaman niyang bahagyang pumalya ang paghinga nito at nagdulot iyon ng kakaibang kilig sa kanyang gulugod. Gustong-gusto ni Judy Ann ang ambisyon. Naamoy niya iyon, nalalasahan at nararamdaman sa mga lalaking tulad ni Ethan. Mga lalaking minsang naniwalang nakatakda sila para sa higit pa, ngunit unti-unting sinakal ng ordinaryong pamumuhay. Hindi kailanman mamumuhay ng pangkaraniwan si Judy Ann. At kung nais ni Ethan Mendoza na manatiling buhay sa mundong ginagalawan niya, hindi rin ito maaaring manatiling ordinaryo. Dapat ay nasa tabi kita, mahina niyang sambit habang marahang dumadampi ang kanyang mga daliri sa batok nito. Hindi nakakulong sa isang tahimik na bahay, kasama ang isang taong hinding-hindi maunawaan kung ano talaga ang kailangan mo. Bahagyang ibinaling ni Ethan ang ulo at sinalubong ang kanyang tingin. Huwag mong banggitin si Amara. Ngumiti nang may panunukso si Judy Ann. Heto na nga. Ang konsensya. Muli niya itong inikutan bago maupong bahagya sa gilid ng mesa sa harap nito. Bahagyang umangat ang laylayan ng kanyang palda. Sapat lamang upang mapabaling ang tingin nito. Iniisip mong ang pagiging mabuting asawa ay nangangahulugang kailangan mong patayin ang bawat bahagi ng sarili mong naghahangad ng higit pa. Ngunit nakakalimutan mo. Walang masama sa pagnanais. Judy Ann. Huwag agad nitong putol. Huwag mo nang simulan ang talumpati tungkol sa katapatan. Hindi ka mapapadito kung totoo iyan. Katahimikan. At naroon na naman iyon. Ang masarap na bitak sa baluting pilit nitong pinanghahawakan. Iniabot niya ang kamay at marahang hinawakan ang kamay nito, habang dahan-dahang hinahaplos ng kanyang hinlalaki ang mga buko nito. Sinabi ko na sa'yo noon. Nananatili pa rin ang alok ko. Kailangan ng Aboitiz Group ang mga lalaking tulad mo. Mga lalaking marunong makakita ng oportunidad at mailakas ng loob na sunggaban iyon. Manatili ka sa tabi ko, Ethan. Bumuo tayo ng isang bagay na tunay. Hindi para sa kanya. Para sa'yo. Saglit na hindi ito nagsalita. Bumaba ang tingin nito sa magkahawak nilang kamay. Tahimik na pinagmasdan ni Judy Ann ang mukha nito na para bang isinasaulo ang digmaang nagaganap sa likod ng mga mata nito. Pamilyar siya sa ganoong uri ng laban. Iyon din ang digmaang matagal na hinarap ng kanyang ama bago niya natutuhang ipanalo iyon para rito. Nais ni Ethan na maging mabuting tao. Mabuting asawa. Mabuting ama. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang sarili, alam nito ang totoo. Hindi na siya mabuting asawa. Hindi na. Isinuot na lamang niya ang maskara nito, ginagampanan ang papel upang manatiling perpekto ang tingin sa kanya ng mundo. Ang tanging papel na pinanghahawakan niya ng may tunay na sinseridad ay ang pagiging mabuting ama. Si Lucas lamang ang taong hindi niya kayang bigin. Ngunit may iniaalok si Julian na higit na nakalalasing kaysa kabutihan. Kapangyarihan. Bahagyang yumuko si Judy Ann palapit sa kanya, mababa at tila mapangakit ang tinig. Hindi mo kailangang magpasya ngayong gabi. Pero darating ang oras na gagawin mo rin iyon. At kapag dumating ang sandaling iyon, marahang dumampi ang kanyang mga labi sa panga nito, habang ang mainit niyang hininga ay sumasayad sa balat nito. Ako ang pipiliin mo. Kalaunan, nang mahimbing nang natutulog si Ethan sa kanyang kama, nanatiling gising si Judy Ann habang nakatitig sa magarang kisame ng silid. Napakadaling hulaan ng mga lalaking katulad nito. Sabik sa kapangyarihan, pagpapatunay at sa ilusyon ng kontrol. Marahan niyang iniabot ang kamay at walang gaanong pag-iisip na dinama ng maayos niyang kuko ang guhit ng balikat nito, habang bahagyang humihila pa itaas ang sulok ng kanyang labi. Kung hindi ka lamang napakahusay sa kama, Ethan, naisip niya, hindi ako mag-aaksaya ng ganito kalaking panahon upang panatilihin ka. Lalong lumalim ang ngiti ni Judy Ann sa gitna ng dilim. Hindi ito pag-ibig. Isa itong pananakop. At kailanman, siya ang laging nagwawagi.
Palagi nilang sinasabi sa sarili na naiba sila. Na kaya nilang paglaruan ang apoy nang hindi sinusunog ang sarili nilang buhay. Ngunit si Ethan ay matagal nang naging pag-aari niya. Hindi natatalo si Judy Ann Aboitiz. Hindi sa negosyo. Hindi sa pag-ibig. At lalong hindi sa isang babaeng tulad ni Amara Mendoza. Sumulyap siya sa lalaking nasa tabi niya habang maluwag na nakapatong ang braso nito sa kanyang baywang. Malapit na, mahina niyang bulong sa dilim habang naglalaro sa kanyang mga labi ang isang kontentong ngiti. Titigil ka rin sa pagpapanggap na sapat na siya para sa'yo. Sa susunod na kabanata, magsisimulang mabasag ang maingat na mundong binuo ni Ethan habang unti-unting naghihinala si Amara sa mga lihim na pilit niyang itinatago. Samantala, mas lalo pang hihigpitan ni Judy Ann ang pagkakahawak niya kay Ethan, kahit nangangahulugan iyon ng pagsira sa lahat ng natitira nitong konsensya. Kaya abangan natin